ay magpapatuloy sa pagtulak at paghinto ng lahat ng mapanirang paraan ng pangingisda. Yung epekto po sa inyong sektor, lalo na po sa mga kasama ninyo, gaano po ba kalaki? Malaki ang epekto nito kasi ang katumbas nito yung pagsasawalang katuparan ng aming pangarap sa aming pamilya. Nais lang naman namin may taguyod ang aming mga anak sa pag-aaral, magkaroon ng araw-araw na pagkain, mapadala sa paggamutan ng aming mga anak na may sakit. Pero dahil sa pagkasira ng pangisdaan, lumiliit ang huli, lumalayo kami, lumalaki ang gastos namin. So ang aming mga programa sa aming pamilya ay halos wala nang pahihinatnan. Kaya ang panawagan namin, panahon na para resolbahin ang problema ng kahirapan, kagutuman at pagkasira ng ating pangisdaan. Ba umaasa kayo na lalamanin dito ng SONA ni Presidente? Mataas ang aming paniniwala na sana itong ginawa namin pagkilos ngayon ay mag-imprint sa kanya na sabihin na ang ating mga mangisda ngayon ay dapat i-priority na dahil patuloy ang kahirapan, kagutuman at dapat solusyonan na din ang pagkasira ng ating pangisdaan. Sana sabihin ito ng Pangulo sa kanyang SONA. May parikada po dito ngayon ng mga pulis. Tatantay nyo sana makapunta sa Mendola pero mukhang malabo na po. Ano po magiging susunod na akbat ninyo? Sa amin, itong araw na to, siyempre ang pangarap namin makarating sa Mendola. Makarating sa pintuan mismo ng ating Malacanang. Kaya lang, siyempre, hindi naman namin igigiit kung hindi kami papahintulutan. Pero nagpapasalamat na rin kami at pinibigyan kami ng pagkataong makapagprograma ngayon. At alam naman namin, mula sa inyo, maririnig kami ni Presidente. At sana nga marinig kami at matugunan ang aming kahilingan. At para sa ating mga kasamang kapulisan, para sa kanila din itong labang ito. Ang pagsagana ng pangisdaan ay katumbas ng pagkakaroon ng katiyakan sa pagkain ng ating bayan. Itong malawakang programa na ito, hanggang saan nyo, ano ng mga lugar ang mga gumagawa sa ngayon, kasabay natin ang Cebu. Mayroon silang fluvial protest ngayon sa Mactan Channel. At mayroon din fluvial protest sa Tayabas Bay. Kaugnay naman ng illegal fishing at saka ng matinding pagkalaso ng ating karagatan dahil sa aquaculture, sa Mariculture Park. Ngayon, ang aming gagawin pagkatapos nito, pupunta kami sa Kanayunan para mag-discuss, magpaliwanag sa kung ano ang tunay na kalagayan at kung ano ang dapat tuloy-tuloy na hakbang ng mga maliliit na mangisda. Patuloy pa rin ba ang paggamit ng dinamita ng mga Vietnam at mga dayuhan? Sa West Philippine Sea, walang humpay ang pagsira nila eh. Hindi lamang naman China yan, kasama siyempre ang iba pang mga mangisda ang dayuhan tulad ng Vietnamese, gumagamit ng cyanide, gumagamit ng dynamite, kasi ito ang pinakamadaling paraan para makahuli ng isda at makakuha ng maraming produksyon. So, ang tingin namin dapat itigil ito, magsalita ang pamahalaan, kung ano ang kanyang patakaran sa pangisdaan, mayroon tayong batas sa pangisdaan, dapat hulihin, ipagbawal ang anumang pagsisira sa ating pangisdaan at pigilan ang foreign intrusion sa ating West Philippine Sea. Atin ang West Philippine Sea, dapat tayo makinabang dito. At ang mga dayuhan na papasok dito, dapat parusahan sila ng batas, singilin sila, pagbayarin sila sa pagkasira nila sa ating municipal, sa ating West Philippine Sea. Anong ginagawa ng mga bantay dagat natin? Alam niyo, ang bantay dagat, karamihan sa kanila sa municipal water. Siyempre, ang panawagan natin sa pag-resolba at pagbantay sa atin sa West Philippine Sea, nasa Coast Guard, Maritime, sa ating Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, dapat combined forces sila para protektahan yon. So, ang mga bantay dagat natin, sila naman ang nagpoprotekta sa ating municipal water. Ang isang masakit nga ngayon, hinuhuli ng mga bantay dagat ang ating mga maliliit na mangisda na tumatawid mula sa isang partikular na pangisdaan sa isang bayan patungo sa isang bayan sa salang illegal entry. Sabi nga namin, bakit illegal entry ang mga Pilipino sa sariling pangisdaan? Bakit hindi ang China? Bakit hindi ang Vietnam? Bakit hindi sila ang illegal entry sa ating bayan? Yun, parang ganito. Yun yung sinasabi namin na kung re-resolbahin ang problema sa pangisdaan, dapat sa isang tama, wasto at makabuluhang mga hakbangin. Sir, anong grabe bibigay mo sa Pangulo ngayon malalapit na ang SONA? Alam nyo, kami ang tingin namin yung assertion ng ating presidente sa West Philippine Sea ay wasto. Gagraduhan namin siya ng malaki-laki dyan, pero mababawasan ang gradong ito kasi ginagawa niya ito sa backup ng US, sa backup ng Estados Unidos, na ang nagre-resulta tuloy lalong umiigting ang galit ng China at kami ang tinatamaan. Hinaharas kami sa dagat habang ang ating mga mangisda
ay pinipigilang makapangisda, tapos may banta nga ngayon ng mga mangisda kapag pumasok doon baka hulihin nila. 6 na buwang ikukulong ng walang paghahatol. Kawawa naman ang mga mangisda. Bakit hindi ito gawin ng Pilipinas sa mga foreign intrusion? Salamat. Ngayon po ay katapos sila ng bayo kung saan ating ginugunita. Hindi araw-araw sa ating mga komunidad, ipapaliwanag natin ang kalagayan ito at mamulat. Nariyan pa ang mga iligal na komersyal na huli sa sektor ng Pausan. Sumasamang Edwin na nasa pangsa sa taas. Ito na problema ng mga maliliit na mangingisda sa ating bansa. Kasabay natin sa pagkilos ngayon ang mga kasamang mangingisda sa Cebu. Mayroon nun silang fluvial protest doon. At kasabay din natin nagpo-fluvial protest ang mga mangingisda sa Tayabas Bay. Itong mga sa Mindanao, mayroon din tayong mga ginawang pagkilos doon tulad halimbawa ng coastal cleanup. Bilang pagpapakita na seryoso ang ating organisasyon sa panawagang tunay na rehabilitasyon ng ating pangisdahan. Seryoso ang ating organisasyon na ipanawagan sa pamahalaan na i-rehabilitate ang ating karagatan, hindi lamang sa ngalan ng kabuhayan, kung hindi sa ngalan ng pagkain ng taong bayan. Marami ng batas ang nalikha. Ngayon, ang ating Fisheries Code of 1998 ay nasa 26 na taon na. Subalit, ang problemang dahilan ng pagkakapundar ng batas na ito ay nananatili. Katunayan, yan ang mga nakasulat sa ating layag. 24 na taon na nang ideklara ni Presidente Era na ang araw ng Mayo 31 ay espesyal na araw nating mga mangingisda. Subalit, ang problema ng mangingisda nakasulat pa rin sa mga layag. At higit sa lahat, deklarado ng PSA na ang sektor ng mangingisda ang number 1 sa pinakamahirap na sektor ng ating lipunan. Pumapangalawa lamang sa atin ang mga magbubukid. Nakakalungkot, tagapaglikha ng pagkain pero walang makain. Tagalikha ng ulam pero walang ulam. Ang mga magsasaka, tagatanim ng bigas, ng palay pero walang maisain. Ito ang malungkot na kalagayan natin mga maliit na mangisdang tagapaglikha ng pagkain. Pero bumabaha ang mga produkto sa ating mga pamilihan na mula sa produktong dayuhan. Ang malungkot pa, ang mga mangisda ay napagkakaita ng karapatan sa pangisda. Aktibo ang ating pamahalaan sa ilalim ng Department of Agriculture and Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na protektahan di umano ang ating municipal water. Hinuhuli ang maliliit na mangisdang illegal naman na nangingisda na tumatawid mula sa isang bayan at mangisda sa kabilang bayan sa sala na illegal entry. Sabi natin sa West Philippine Sea, tinataboy ang mga maliliit na mangisda ng mga dayuhan sa salang atin naman ang West Philippine Sea pero inaangkin ng iba. Pinagbabawalan tayong gamitin ang sariling atin. Bakit hindi natin kasuhan ng illegal entry ang mga dayuhang patuloy na sumisira sa ating West Philippine Sea? Bakit ang maliliit na mangisda ang kakasuhan natin mismo ng mga bantay dagat ng ating mga maritime police ng illegal entry ang mangingisda ng Nabotas, mangingisda sa Tuco sa Parañaque, ang mangingisda ng Parañaque, mangingisda sa Cavite, hinuhuli at kinakasuhan ng illegal entry? Di ba balin ko na isang di maintindihang pasakaran? Ang dayuhan nangingibabaw ang kapangyarihan sa sariling atin. Ang mga Pilipino sinusupil ang karapatan ng mangisda sa municipal water. So ito ay mga hamon sa mga maliliit na mangisda na dapat ang mga maliliit na mangisda sa bawat bayan ay magkaisa at makipag-usap sa mga punong bayan o mga mayor ng ating mga bayan
para sabihin na legal kaming mga mangingisda, Pilipino kaming mangingisda, kaya dapat walang kasong illegal entry sa aming hanay. Sabihin din natin sa ating pamahalaan na ang kasuhan ng illegal entry ay ang China, Vietnam, Indonesia, Malaysia at iba pang mga dayuhan na nangingisda sa West Philippine Sea. So mga kasama, ang araw na to ay simboliko para sa atin. May pagkilala sa pamamagitan ng proclamation pero hindi ito na isa sa buhay sa praktika. Dapat 24 na taon na, dapat hindi na nakasulat sa mga layag natin ang usapin na nagpapahirap sa ating bayan. Dapat ang nakasulat sa ating mga layag ay maunlad na kaming mga mangisda, rehabilitated na ang ating pangisdaan, wala nang foreign intrusion sa West Philippine Sea, at wala nang hinuhuli na illegal entry na kapareho nating mangisda sa iba't ibang mga panig ng ating bayan. Tayo ay hinahamon na magkaisa ng tuluyan. Hinahamon tayo na implement at himukin ng pamahalaan na itaguyod ang tunay na rehabilitasyon ng ating pangisdaan. Kaya po, tayo ay babalik sa ating mga pinanggalingan para doon muling ibulat, itiin na ang mangisda ay isang sektor na may dakilang tungkulin na pakainin ang sambayanang Pilipino. May dakilang tungkulin na tiyakin na magkakaroon tayo ng pangmatagalang supply ng pagkain ngayon at ng susunod na mga henerasyon sa pamamagitan ng pagpapahinto sa mga problemang nakasulat sa ating mga layag. Walang ibang magdidiman, walang ibang magkakaisa at kikilos kung hindi ang ating hanay. Hindi rin basta-basta kikilos ang pamahalaan kung hindi tayo mag-iingay, kung hindi natin ididiman at kung hindi tayo nagkakaisa. Kaya po, mula sa Pangisda Pilipinas, hahayo tayo, babalik tayo sa ating pinanggalingan, hindi para manahimik, kung hindi tuloy-tuloy na mag-organisa, tuloy-tuloy na palakasin ang ating hanay, harapin ang mga lokal na isyo sa ating mga bayan, at idiman ang ating mga karapatan sa paggamit ng likas na yaman at mga karapatan bilang mga mangisda. Mula po sa Pangisda Pilipinas, mabuhay po tayong lahat, mabuhay ang araw ng mga mangisda. Maraming at tayo ay babalik sa kanya-kanya nating mga tahanan at pamayanan upang patuloy na imulat at ipaliwanag sa ating kapwa at mga kasama sa ating pamayanan. Mga kasama!